Good evening! Ayan yung aming ulam. Nagluto ako ng tusino. First time, ganyan yung itsura ng tusino. Lagay ako konting mantika, guys. Nag-spray tayo. Ayan, hayaan muna natin. Ayan, sisara natin. Natin dyan. Ayan. First time natin magluto ng ganyang klaseng tusino. Tingnan na lang natin mamaya, guys, kung ano yung outcome ng tusino. Kakaiba ang tusino ko, guys. Good luck talaga. Tingnan na lang natin, guys, ha? Alam nyo ba? Parang first time ko nakakaramdam ng kaba sa aking niluluto. Kasi ngayon lang talaga ako nag-try nito na ganito kalaki na mga tusino, guys. Nag-iisip ako kung ano magiging outcome dito sa aking hapikon. At saka ililipat ko siya sa air fryer. Tingnan nyo, nagsaing ako kasi gusto kong kumain yung Japanese na bigay ni ate. Kasi masarap talaga, guys. Baka yun ang kainin ko at konti lang nito. Kaya nagsaing ako konti para mainit na mainit yung tubig. Yung kanin. Pero kinakabahan talaga ako, guys. Ganito kasi tusino. Ngayon lang talaga ako naka-experience na ang lalaki ba. Kasi pituhin ko sana ito. Pero sabi ko may hapikol naman. Ano ang silbi? So mamaya malaman naman natin yun, guys. Ano? Tingnan natin. A few minutes later. Okay, guys. So ito na yung aking tusino. Ayan. Mabangong mabango. Nagtikim na kasi yun dahil natakam na siya sa amoy, guys. So, ayan, kakain na kami. Let's eat po. Ayan yung... So, guys, ito na yung aking dinner ulit dahil napakalamig. So, ito yung ating uulamin. And meron akong dalawang chicken doon. Si Yuan tapos na. Ayan, guys. Kain tayo, guys. Thank you, Lord. Kain tayo. Agagang ko. Mas marami. Sabaw, mas masarap. Malagyan tusino. Nagugas ako ng kamay. Kinabahan ako kanina, guys. Kasi ang lalaki ng tusino ko. Buwa tulog na. Guys. Ano yan, guys? Tapos na. Kanina nakaramdam talaga ako, guys, kaba. Kasi baka hindi masarap itong ginawa ko na tusino. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Arigato gozaimasu. Kaya ati Japan ko. Next. See you next morning. Good morning! Hello, guys! And welcome again sa ating panibagong vlogs. So, nandito kami ngayon. Pupunta tayo sa post office. Dahil today ang post office ay half day lang sila. And bukas, Sabado, walang mga pasok. So, medyo natataranta na naman kami. Hindi pa ako nakapagluto. Kasi nga, ayan, naghabol na naman kami ng oras. So, unahin muna namin to bago magsarado. And mamaya may program sila ni Yuhan. Tumawag yung school. Alas 3. And may appointment din ako. Hindi naman appointment kasi punta lang doon kung may budget ka na para sa background. Pero kasi as soon as possible kailangan mapalagyan yan. Kasi nga yung ano niya, yung ginawa niya, temporary lang yan na tinakip niya. And kailangan matakpan niya ng crown. Hindi pwedeng hindi takpan yun. And ayun, hindi ko alam kung anong oras. Mamaya yung doktor, usually 4 o'clock yung dumarating. Pero yung program kasi nila niyan is alas 3. Ito na naman, nagbanggaan na naman kami sa oras. So mamaya malaman yan kung paano namin i-manage mamaya ni Deepak yung mga oras. So ayun, guys. At dito na kami sa taxi. At pupunta na tayo doon. Dahil sure na yan naman dyan kasi tumawag na sila. So see you doon. Dito yung traffic, guys. Traffic.
few moments later. So guys, tapos na kami dito sa post office. Binuksan nila. At medyo parang nagpanik kami ni Deepak, ano? Mamaya ikwento ko sa inyo guys. Nandito Panic, ako. not me. You have to panic. Panic siya guys. Nagpanic and he wants to run away. He wants to run away guys. Guys, nandito na kami sa bahay. Nagpapanik na naman ako guys. Alas 12, pasado na. And mamaya ko na kayo kwentuhan guys ha. Kasi ayan o, magluluto muna ako ng sag at manok. Nagmamadali tapos naiihi pa ako ang lamig. So mamaya guys, kwentuhan ko kayo guys kung ano nangyari dito. Ayan, about dito guys. Ang laman nito scapular. Bigay sa akin. So, nagbayad pa kami. Mamaya balikan ko kayo guys ha. Magluto muna ako. Where is it? Hello guys. Nandito na ako sa sa taas. Tapos na ako sa kusina, yung kamay ko. Ang lamig. Kasi nga sa baba tayo galing. So hindi pa ako nakabihis. Nagpanik-panik na tayo sa baba. Luto dali-dali. Ayun, and aalis kami. May konti maghatid kami doon ng violin ni Juan. Wala pala silang program. Violin pala yun, violin class. Kasi hindi niya nadala. So ngayon guys, update ko kayo doon. Balik tayo about doon sa post office. So, ito ang pinadala sa akin ng Tita M. Thank you so much. Ito po ay scapulars. At siya rin yung nagbigay sa akin before. Pero nung natanggap namin ito, wala kaming may binayaran nung last. Pero this time, ewan ko. Kasi nga naka-declare dito kung magkano ito sa dollars. Yung mga scapulars na ito. And 6 na piraso. So, akala ko ito yung tinatanong. Yan yung binayaran ni Tita M sa post office. So, $16.80, ayan no, 16.80. Ayan, ang binayaran niya. So, hindi daw yan nila binabasihan. Ang binabasihan nila is, So, ayun guys, nilipat ko kayo dyan.
Ayun na nga guys, naka-mention kasi kung magkano ang amount ng items na ito, dyan sila nagbe-base. So ngayon, nung nakita nila to, kasi itong hinanap nila kung how much ang amount daw ng mga items na sa loob. So ayan, naka-declare dyan. And $50. So, kaya, ayun, kailangan naming bayaran. Parang may limit sila, guys, sa items. Siguro nung last, hindi yun naabot ang $50, kaya wala kaming may binayaran nung kinuha namin. But this time, guys, nagbayad kami. Pero thanks God, mabait yung, guys, yung nagtatype. At ayan guys, lumipat ako dito kasi yung GoPro ko wala ng battery. So ngayon, mabait yung nagtatype kasi siya yung nag-check ng items. Pero pa yun sa isa. Yung isa guys, na parang nagsusulat lang siya. Siya yung parang nag-estimate lang sa mga items. Kasi dalawa sila, sa costume din ata yun. So dalawa silang mag-check. Yung isa guys, na parang matandang lalaki, siya yung mag-check ng mga items first. Tapos isusulat niya dyan. Tapos isusulat niya kung magkano ang guys, ang na-declare na amount ng mga items na yon into dollars or kung saan galing man na lugar sinusulat niya. Yun lang yung kanyang trabaho. Tapos doon na kayo sa loob niya ituturo at doon kayo magtutos nung nagtatype at siya din mag-recheck sa sinulat ng lalaki. Tapos titingnan niya yung items, kung ano ba yung items na yon na ganito yung amount. So ayun, mga nakikita ko doon nasa $10 ang kanilang guys, ang amount doon na nakasulat. So sa amin is $50 nga kasi since naka-mention talaga dito na $50 siya. So kaya sinulat niya $50 sa likod ng papel namin, hindi ganito. So ngayon, ang nangyari, nung sinulat na niya, syempre nagulat kami, akala ko nung una ganito. So sabi niya, hindi yan, kasi sa post office yan, kasi parang klarong-klaro talaga na nakalagay dyan na sa post office. Hindi naman halata, di ba? Halatang halata sa post office talaga. So ngayon, ang nangyari is, ayun na nga, eto nga, $50 nga, tapos 6 na piraso siya. So yun. So ngayon, doon na kami sa loob. Ang nangyari, antay kami ng antay. Tapos nung turn na namin sa babae na yun, mabuti mabait siya. Sabi niya, ano ba itong item na ito? 6 na piraso, tapos $50. Tapos pinakita namin ni Deepak yung item na ito. Sinabi ni Deepak na kwintas ito sa Katoliko, ganito, ganyan. So ngayon, ayan, chinek niya, kinuha niya sa plastic at check niya, ganon. Sabi niya, tela lang naman ito. Wala man na may or steel or something na mga gold, wala. Wala nga, so ginaganon nila. Wala, tapos may lalaki din siyang parang backup. Sabi niya, oo nga, tela lang, pero bakit daw ang mahal? Ganito, ganyan. So kasi, siguro sabi nila, baka nga mahal naman talaga bumili doon. So ngayon, okay na. Tapos, nung nagsabi yung babae na mahal nga, pero tela lang siya, parang hindi ba daw deserve na bayaran namin na may higit 3,000 kasi yun ang charge sa amin, 3,000 mahigit. So ngayon, sabi niya, hindi, pwede naman nating i-adjust ito, sabi niya, na wag na lang kayo magbayad na may higit 3,000 kasi ito lang naman yung item na ito sabi niya. And parang hindi naman, karason-rason na magbayad kayo ng 3,000 mahigit. Kasi wala man akong may nakita, sabi niya, na magbayad kayo na mahal, sabi niya sa akin. Tapos, sabi niya, ilalagay ko na lang siya sa kategory na sa mga tela ba, kasi tela siya So, ayun, nung nilagay niya, doon nga, sabi niya, siguro mga nasa lang ito, sabi niya, 1,800, o palagay na natin, 2,000, yung kanyang calculate doon. So, ayun guys, napakabait niya, dahil tinulungan niya kami. And ayun nga. So, kaya sabi niya, sige ito, bayaran niyo siya ng worth 1,000. Sabi niya is 1,807. So, kaya ayan, nagbayad kami guys, 1,807. Buti na lang yung inis na naramdaman ko na parang naibsan, gawa nga nung babae na yung nagtatype, nag-check ng items namin, na siya talaga yung pinakasusi doon, kung magkano talaga yung mababayaran namin. Kasi kung hindi siya mabait, nagbayad kami talaga may 3,000 sa 6 na scapulars lang. So kaya sabi ko kay Tipa kanina, bakit kaya sobra-sobra naman? Tsaka bakit sabi ko kailangan buksan doon talaga. Alam naman nila yung laman, 'di ba? Na hindi naman ganoon kabigat. Sabi nila kasi, hindi pa. Alam mo hindi rin natin sila mabiblame kasi sobrang stricto sila. Kasi nga guys, may mga nakikita ako doon sa wall nila na
mga number ng polisya, na ano ba, yung about sa mga droga-droga, yung mga ganun ba guys. So, sobrang stricto sila. Gawa nga daw ng mga ganyan-ganyan dito. Kaya hindi daw basta-basta makakapasok. Kaya talagang dino-double check daw nila yun. Hindi daw sila na parang inaano lang nila sa scan. Sabi ko, sobra naman. Sabi ko, sa Pilipinas nga, hindi naman ganun. Sabi niya, hindi. Dito, iba talaga. Binubuksan talaga. Kaya minsan, sabi ni Deepak, nagigets ko rin yung mga points nila. Pero kanina talaga guys, alam nyo ba, hindi namin alam, nung nakolek namin ito, at itong papel na ito, lumabas kami agad sa gate, tapos nagantay kami ng taxi, tapos sabi ni Deepak, I think we have to give them this paper, sabi ni Deepak. So kaya kami bumalik. Otherwise guys, sakay na lang kami sa taxi na hindi kami nakabayad. So kaya sabi ko, hala. Tapos kanina medyo nainis si Deepak kasi nung binuksan na ito at nakita niya naman na ganito yung mga laman nito, mga hindi naman mabigat or masasabi mo ganun na lang kamahal, libo-libo. Hindi naman, nung sinabi sa kanya na yung amount pala nito is nasa $50, parang na-surprise si Deepak. Nasabi niya, ano? Kasi alam ni Deepak na magbabayad kami pag mga ganyan. So kaya sabi niya, how come ganito lang $50, sabi niya. So pinipm ko pa si Tita M about dito kasi siguro masu-surprise din siya bakit kami magbabayad. So ayun, tulog pa kasi. And ito yon, pero at least thanks God, hindi kami nagbayad ng 3,000 mahigit guys. So siguro yan din ang reason bakit kailangan nila pang bubuksan talaga lahat. Kasi pag nandoon kayo, talagang busy sila, nagbubukas talaga sila lahat guys. So kaya mahirap pag marami kang ipapadala or matatanggap doon, isa-isahin talaga nila. Mas mahal pa ang babayaran mo kaysa sa laman. Kaya ayun. So ayan, pero I think sa peso siguro yung binayad namin dito, nasa 400 plus ang binayad namin sa 6 na scapulars sa post office. Yes, at sabi ni Deepak, 2:45 daw kami alis. Hindi naman ako ganun kapagod. Kasi malamig malamig. And yung tubig naman sa baba, hindi ako na naka-gloves kasi wala na akong gloves. At mainit naman yung tubig. Inom lang ako ng vitamins ko. Yung vitamins ko, dito ko nilagay kasi nung pumunta kami ng village, separate ko ito. So, ayun, pupunta kami sa school ni Johan. Talagang sobrang busy talaga. And, ayun, punta kami sa school ni Johan. Hatid namin yung violin, tapos punta na ako sa dentist. Dahil hindi ko alam kung i-measure nila itong ngipin ko para sa crown or lalagyan na ako ng crown. Hindi ko alam kasi nakalimutan ko before. Pero para matapos na ito, kailangan ito malagyan ng crown as soon as possible. So, hindi na natin dapat i-delay ito para matapos. So, ayan, at least ito. Tita M, thank you so much. Ayan, kasi itong scapular na ito, guys, pinadala na naman sa akin ni Tita M. Ayan. Thank you, Tita M. So, ayun. Balikan ko kayo mamaya-maya. Basahin ko muna ito. So, ayan guys, alis na naman kami. Yung taxi nag-aantay na sana sa amin. Yan si Deepak, bit-bit na yung violin ng anak niya. Punta muna kami doon. Tingnan niyo yung mga taxi dito. Ang cute, ang liliit. Yung iba bago naman na.